Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Si Prof. Clarita Carlos, kilalang political analyst at dating security advisor, ay nakatanggap ng matinding batikos mula sa mga netizens dahil sa kanyang umano'y pagbabalimbing kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga kritiko, si Prof. Carlos ay tila nagpapakita ng iba't ibang posisyon depende sa sitwasyon upang itaguyod ang kanyang mga pansariling interes. Sa mga pahayag ni Prof. Carlos kamakailan, napansin ng ilang netizens ang kanyang tila pabago-bagong mga opinyon at posisyon hinggil sa administrasyon ni PBBM. Ilang beses na siyang nagpahayag ng suporta, ngunit minsan ay nagbigay din ng kritisismo sa pamahalaan. Dahil dito marami ang taga-subaybay ang nagsasabi na siya ay walang konsensya at nagpapalit-palit ng kulay depende kung ano ang makakabuti sa kanya. Samantala sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Prof. Carlos na ang kanyang mga pahayag at posisyon ay batay sa masusing pag-aaral at hindi para sa personal na kapakinabangan. Ipinapaabot niya na ang kanyang layunin ay magbigay ng makatotohanang analisis sa publiko. Patuloy namang nagbabagang usapin ito sa social media at inaasahang pagbibigay ng mga karagdagang reaksyon mula sa iba't ibang sektor sa mga darating na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang social media post ni Professor Clarita Carlos tungkol sa West Philippine Sea. Then, ang mga netizens nag-react at mas marami yung bumatikos sa kanya. And then kalaunan, napikon itong si Professor Carlos. Lumalabas talunan siya sa palitan ng comments and reaction. Okay. Gusto ko lang munang mag-shout out sa aking mga kaibigan. Sina Gary and Mel Cunain at kanilang mga anak. Arnold and Cora Makaspak, and of course their children at mga apo. Si Tags and Charlie Samonte, mga anak nila at mga apo. At saka sina Kenneth and Mary Jane Conan at mga anak nila. Salamat po sa inyong panunood sa aking mga vlogs. Okay, dito sa social media post sa Clarita Carlos, nag-post itong dating National Security Advisor. Sabi niya, brown men's burden in our region? Tell me. So tungkol po ito sa West Philippine Sea na lumalabas, pumapabor siya sa foreign policy ni President Marcos Jr. Ito, may isang nag-comment, Ateth Espinosa. Is your positive comment about the Bangag President a result of your generous allowance you receive? Matapang itong nag-comment nito. Tapos, ang response ni Professor Carlos ganito, shut the fuck up, mag-research ka. So, matapang din na sumagot ang profesora. Okay. Anong response ni Atet? Ito yung response niya. Okay. Clarita Carlos. The harsh reality can be painful. When you serve as the National Security Advisor, the National Intelligence Coordinating Agency report indicated that Marcos and Araneta were involved in smuggling and other illegal activities. Ito po yung mga pasabog ni Fair Lady Maharlika. Nalaman natin ito dahil may mga puting ahas ni Fair Lady Maharlika sa Nikat. Nakakuha siya nito, informasyon na ito. Ito yung sinasabi ni Atet.
Sabi niya, following this report, you were replaced as chief, provided with a generous severance package to keep your silence. Upon termination of your role as chief NSA, and then hired as consultant by Speaker Tambaluslos in the House of Representatives with all the perks. Hey, we understand that your loyalty lies with them due to your economic survival. However, as a senior citizen, we hope that you will choose to do what is right for the country in the remaining years of your life. You are part of the corrupt system of the Philippines and do not act in the best interest of the people. You should uphold ethical principles para sa bayan, not pansarili. Okay? So, itong sinasabi ni Ate Espinosa, lahat ito galing kay Maharlika. Na-i-vlog niya na ito. So, itong si Ate, talagang follower ni Maharlika. So, mabigat itong paratang ni Ate. So, anong response ni Professor Carlos? Ito, okay, sabi ni Ate, saan ba yung ano niya? So funny. Hindi na nag-respond si Professor Carlos itong birada ni Ate Espinosa. Sabi niya, so funny. Clarita Carlos blocked me on her page and she deleted my response. The truth must have hit her hard. Dami ng like and shattering her illusions. The power of truth can be both liberating and unnerving, but it's always worth speaking up for what you believe in. Maharlika's intelligence information must be A1. Ha, 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 ha. So, anong masasabi nyo dito? Ako, natatawa ko sa tapang nito, netizens na ito. Plus, marami pa yung ibang comments. Hindi ko na lang dito ako mag-focus kay bato-bato sa langit ang matamaan, wag magagalit. Diba? May ganong kasabihan. Ako, sa aking buhay as vlogger, hindi maiwasan talaga yung buzzers. Tinatawag ako kung anong mga ngalan, General Marites, General Polvoron, kung ano-anong pinaparatang sa akin. Ako, pag nakakabasa ako ng ganon, ang aking comment, ganito, salamat sa iyong panonood sa akin. Ganun lang. Hindi ko sinabli-block. Kasi, kahit buzzer sila, nanonood sila sa aking mga vlog, yung panonood nila, may income ako at nakakatulong sa ating tinutulungan ng mga talanding tribe. Ganun lang yun. Yung mga paratang nila sa akin, wala, balikan lang dahil alam ko ang sarili ko, I am accountable to God kung ano yung sinasabi ko, ano yung ginagawa ko. So wala lang. Tawa lang. So, sabi ni Atet na A1 information yung pasabog ni Maharlika, yung generous allowance siguro. Bakit nasaktan si Professor Carlos? Dinilit niya yung response, blinak pa niya itong nag-comment. So, sinong lumalabas na talunan? Diba, talunan ang matalinong profesora? Anyway, lately lang na-interview, naging guest itong si Professor Carlos sa mahal nating Pilipinas. In-interview ni Ka Eric. Nakinggan ko yun. Ako, ang hindi ko makalimutan na, kasi pinag-uusapan West Philippine Sea. Sabi ni Professor Carlos na
let's remember yung salita ng presidente. Sabi niya, talagang pro-Marcos siya. Na the president will not allow EDCA bases here in the Philippines na magiging gagamitin for offensive action. Let's make the president accountable for that. Sabi niya, sisingilin natin ang presidente, and I believe that the president will honor his words, will live up to that commitment na ang mga EDCA bases sa Pilipinas hindi magiging offensive, hindi gagamitin para sa pag-atake ng ibang bansa. Ganyan yung kanyang opinion, kasi maraming nagre-reklamo na delikado na ang kalagayan ng Pilipinas dahil sa additional EDCA sites. Yan sa dalawa sa Cagayan province and isa sa Isabela. Nasa Northern Luzon yan, malapit na sa Taiwan. Na very clear na ito paghahanda ng mga Amerikano in case na magkagera ang China and US dahil sa Taiwan problem na yan. Ang mga Amerikano naghahanda na sa malaking gera na yan at inalaw ng presidente ang Pilipinas na magkaroon ng EDCA base para nandyan na yung mga Amerikano, nandyan na yung mga kagamitan nila. Lalo na ngayon, yung pinakabagong na-deploy, yung medium range capability missile systems na pwedeng magpaputok ng ballistic missiles papunta sa China and even Russia. So, pag nagkagera na, aasahan ba natin ang presidente na i-stop niya yung Amerikano, huwag kayong magpaputok, huwag kayong mag-launch dyan sa EDCA, magagawa ba yan ng Pangulo? Kaya natatawa na lang ako dito kay Professor Carlos, umiiling na lang ako. Wala talaga. Marunong lang sa theory, but wala sa realidad. Hindi siya nakaranas ng gera. Ang gera po, very volatile ang situation. Hindi mo na makontrol. As situation arises, you have to do something, at wala na yan. Puro instinct na lang yan. Gut decision, go, 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 go. Wala. So, hindi ako maniniwala na pag nagkagera na ang US-China over Taiwan, hindi mapipigilan ng Pangulong Marcos ang US sa paggamit ng puwersa nila, lalo na yung ballistic missiles nila na nandyan sa Northern Luzon. So, good luck po, Professor Carlos. Sana wag na kayong mag-block ng inyong mga nagko-comment sa inyo. Sport lang po tayo. Sa tagal ko na rin na kumukover sa anong ito. Right now, hindi pa napipirma ni Presidente yung kanyang executive order with respect to the reduction of 15% sa tariff and duties, no? Already, I am getting feedbacks na nandyan na. Malapit na sa daungan, yung mga barko na may kargang bigas actually. Parang nangyari ito sa asukal eh. Na pagkapirma ng kota, tapos wala pang 2 araw, didiskarga na sa pier. Diba? Parang to justify anong tawag nito? Para yung mga nag-angkat. Concerted activities, no, Manong J? Correct. Yun yung nakakarimari, Manong J, no? Kasi, this has become an event for them to, it is a perfect venue for corruption. Correct. Meron silang on the surface level, nagbibigay ng serbisyo sa publiko. So, bida sila, nakukuha nila yung brownie point na gusto nilang makuha out of this event. And at the same time, ang laki nung napupunta sa, diba? I mean, china-challenge ko dito lahat ng involved, no? Full accounting po tayo dito. Labas niyo yung pangalan ng lahat ng mga naka-receive ng inayudahan niyo dyan. Magkwentahan tayo dito. Kwentas claras tayo. Ang laki-laki ng pera na lagi niyong ginugugol for the bagong Pilipinas Service Fair. Kasi kung nagbabasa ka lang ng press release, may impress ka talaga eh.
Wow, ang galing ng Marcos administration. Nag-release ng 400 million sa Davao del Sur, 300 million sa Davao Oriental, yung mga ganon. Pero, in actuality, hindi yun. Totoo. Oh. Tsaka, Yes, MJ, mukhang... Sir Jay at Ms. Joey, naalala niyo yung yung issue ng People's Initiative? Ayuda din yung yung issue doon di ba? Na pinapapirmahan kapalit ng pirma. Doon nagsimula ang lahat di ba? Nagkaroon ng hearing diyan sa Davao. Nandun si prime mover noon si hindi naman former, suspended Governor Edwin Hubahib. Andun din doon si Senator Bato. Mukhang doon nagsimula ang lahat no? Ng mga sumpa dyan sa ayuda. I think it's because marami kasing napatunayan yung ayuda when it comes to winning the election. And they are riding that playbook na mag-ayuda ka para popular ka. Correct. And isa rin sa mga nakikita ko dito, iniisip kasi siguro nitong ating mga current leaders, dahil nung bumaba ang Pangulong Duterte sa posisyon, napakataas ng kanyang approval rating, napakataas ng kanyang satisfaction rating. And ang isa sa mga tinuturo nila ditong dahilan is because dahil sa malawak na ayudahan na napatupad ng Pangulong Duterte nung pandemic. Nung pandemic, opo. May dahilan Yes, opo. So ngayon, tingin ko ang iniisip ng ng mga politiko dito na pagka nag-ayuda ka kasi magiging popular ka. This is the fastest way para mahalin ka ng tao. Yes. If ang goal mo talagang political interest mo lang, ang goal mo is to stay in power, you're going to do everything para magmukhang pogi at para maboto ka ng. But what PRRD did, ito yung hindi nila kasi alam. PRRD did more than that. Hindi lang to ayudahan na for one thing, yung ayuda nung panahon ni PRRD, nakakarating talaga sa dapat. Talaga, tama, Diba? Yun ang isa sa mga malaking diferensya nito. Yung mga ayuda ni PRRD, nakakarating talaga sa tao, nararamdaman talaga. At ang mga nakakatanggap ng ayuda nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi nagiging busabos. Ayaw ni PRRD noon na pumipila ang mga tao, nagmumukhang tanga na umaasa na mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Tinrato ni dating Pangulong Duterte ang mga taong nangangailangan ng may dignidad. And that is something na ngayon hindi sa Pilipinas, itong mga servisyo fair at saka yung mga ayudahan na nangyayari ngayon, binabalasubas nila yung mga tao At saka noon, Joey, walang mga tarpaulin, di ba? Kung po nga na dinaan pa nga sa dinaan pa nga doon sa mga money transfer Dumaan sa yung para hindi na pwedeng pakialaman dahil may mga report noon na kinakaltasan. So ang pinagawa ng gobyerno noon, sige, idaan natin direkta sa tao. So kung may ayuda ako, halimbawa, pupunta ako doon sa Luwalier o pupunta ako sa Buana or sa Palawan Express, ako mismo tatanggap. Hindi katulad ngayon na papaatenan ka ng concert, papipirmahin ka, pagkatapos dadaan ka sa kabilang kwarto, ibabalik mo yung kalahati o mahigit sa kalahati. Walang ganon. Pero makapag-digress lang, Joey, kung mamarapatin mo at MJ, no? Ang gusto kong makuha mula sa iyo, Joey, is ano itong basa mo sa nangyari sa Bohol na parang lump sum buong governor, mayors, board members, walang makitang dahilan because kung ang dinadahilan nila yung nangyaring iskandalo sa Chocolate Mountain, Chocolate Hills pa yon, hindi pa naman gobernador yung present governor. Pero ang malinaw, nakakuha ng minus 8% sa trust and approval rating yung present dispensation. So, anong take mo rito? Hindi po kasi tinatalakay nung suspension na yun yung problema sa Bohol. Ang press release nila, ang sinasabi nila,
yung ombudsman na pagsuspindi sa kanila, no, ang basihan nito ay dahil doon sa Captain's Peak daw, no, yung resort na naitayo doon sa gitna ng Chocolate Hills. So dahil doon sa kapabayaan sa permit, dahil doon sa kapabayaan sa mga yun daw ang naging problema. Nasundan ko po yung usapin tungkol diyan. Base doon sa legal officer ng Bohol at nung bayan kung saan nandun yung Captain's Peak, nagkaroon po talaga sila, may mga issues po talaga, no, may mga talagang na-bypass na mga rules na dapat ay hindi nagawa, which is something that can be corrected. Administratively, Opo. Maaari naman nating i-correct yun. Na hindi naman niya kailangan ng isang lump sum suspension sa lahat ng I think parang 68 imagine 68 officers. In fact, yung pong Sangguniang Bayan ng Bohol, base sa mga nabasa kong write-ups na ibalita rin to ng iba't ibang mga mainstream media outfit, ang kanilang Sangguniang Bayan ay nakipag-coordinate sa DENR at sa ibang mga government agency ukol doon sa mga certain provisions ng pag-deal dito sa kasi natural monument po ang Chocolate Hills So may mga rules dito, may mga batas na sumasaklaw dito. So hindi ko maintindihan bakit ang layo ng barilan doon sa away. Ang problema is gusto ko yung Tagalog yun. Ang layo ng barilan sa away. Ang layo ng barilan doon sa away. Hindi yun ang problema eh. Ako po, sa totoo lang, Kuyang, no, Manong Jay, no, yung ina-expect ko po kasi na approach dito, ang isang prudent na gobyerno, kung gusto mong isolve ang problema sa Bohol, okay, ang problema natin, nagtayo sila ng swimming pool dyan sa gitna ng natural monument. Gusto mong i-preserve ang natural monument, and I agree. Dapat lang yan, ma-preserve yan. Pero at the same time, meron ka rin problema sa kaliwang kamay na at the same time, gusto mo rin naman mag-benefit yung locals doon sa commercial value ng Chocolate Hills. Ikaw ulad ng buhay nila yan because that's tourism, that's going to bring them money, that's going to improve the lives of the Boholanos. So, kailangan mong i-balance yan. Opo, kailangan mong i-balance yan. At meron tayong footprint dito, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte sa Boracay. Tama. Diba? Doon po sa panahon doon po sa Boracay, I believe meron ring mga nasuspindi dyan eh. But why are they suspended? Kasi along the way, nung chinecheck nila, yung mga permits na pinag-i-issue, maraming questionable. So, meron sila mga sinuspend as the rehabilitation goes What's going on? Oo. So hindi siya yung parang en masse na suspension parang correct. So isipin natin anong purpose nitong pagsususpindi nila ng 68 officials na ganun kabilis, ganun ka I'm pretty sure, ang sa akin naman po kasi, merong reason, but I don't think the government is acting prudently on what are you solving here? Kaya nga. I think what they are solving is yung kanilang popularity, Manong Jay. Kasi ang gobyerno, ang pagkakaintindi ko sa gobyerno, is nandiyan ka para lutasin mo ang problema. Hindi yung you don't exacerbate the problem by suspending practically the entire elected officers of the province, no? Parang awan ko, kasi yun ang inaano nila sa resort, pero ang tingin ko rito parang binggansa eh. Oo, kasi isipin mo nga naman, pwede na masakit na nga yung below 50 eh. Tapos makakakuha ka pa ng minus 8% sa trust and approval rating mo. Talagang parang kasumpa-sumpa talaga yung yung pangyayari yun. At balita nga, Manong Jay, na dyan ang susunod na ayudahan.
Parang to make up. To make up. Oo. Make up. Bibili nila yung pagmamahal doon sooner or later. Tsaka Ms. Correct. Joey, Sir Jay, mukhang nagiging Nako sagot po. doon sa matamlay na survey results kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, komento to ng mga taong bayan dyan sa Bohol, is yung 15% tariff cut sa imported na bigas. Ito, mas marami ang maapektuhan nito. Kaninang umaga, nakausap namin ang grupo ng mga magsasaka. 2 grupo yon at talagang sila dismayado sa naging hakbang ng national government. Sir Jay, farmer ka, mas malapit sa puso mong issue na to. Alam mo, sa totoo lang, walang ano yan walang impact yan sa magsasaka In fact, hindi nga kinonsulte. Yun ang reklamo nga nila Raul Montemayor, yung FFF, na kung talagang seryoso ka na tulungan yung magsasaka, konsultahin mo. Ang mahirap kasi pag nag-pencil pushing tayo, pagkatapos, sasabihin ng mga economic managers natin, hindi, ito kailangan Teka muna, sino bang magbe-benefit niyan? Ang magbe-benefit number 1 dyan, yung smuggler, yung importer, yung trader. Pagka nagmura yan, apektado nakakagad yung local production. Kasi, paano mo ngayon, paano mo aayudahan ngayon yung magsasaka locally? O kung mura mo ibebenta ngayon yung imported dahil sinubsidize mo, paano yung local production, yung ani ng mga Pilipino magsasaka? Tama. At saka mismo, Ms. Joey, si Senator Amy Marcos, kapatid na mismo ng Pangulo yun, Talaga, hindi siya nagustuhan yung naging hakbang ng NEDA at pinaaprubahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Your thoughts on that? Yung taripa kasi na, of course, this is talagang presidente naman talaga ang nagsiset dito ng tariff quota. Kung ano i-impose niya dito sa mga certain goods na ito. At yun kasi meron siyang purpose. Yung mga taripa na yun. Meron yung dapat puntahan. Ang dating kasi sa akin, dahil sa tatanggalin yung mga taripa na yun, unang-una, ginawan pa ng pabor ng presidente na mas maging competitive yung imported. Correct. Hirap na nga sumabay yung locals. Hirap na nga sumabay yung locals. Ngayon yung taripa na yun, basically that's the payment for the entry sa market natin. Correct. Yung mga imported na yan. Tapos tinanggal mo pa. Yun ang pinaka-safety net dapat ng di ba, ng Pilipinas. Yung taripa. Yes, Manong Jay. Pagkatapos tinanggal mo pa. So ngayon, as it is, gumagapang na nga yung ating mga local producers para maubos ang kanilang mga produce dito, para makakompete sa mga imported na mga goods na pumapasok sa bansa. Yun na nga sana yung yung lamang nila kahit papano dito sa market game Pagkatapos tinanggal mo pa. So, how are the farmers going to stay afloat with this one? Buti ba sana kung ano ba yung have we achieved na yung input na binibigay ng gobyerno can really make our local farmers competitive. Hindi naman Hindi naman. Wala nga nang input Wala na nga input actually, Joey, di ba? Kasi pag kinompare mo siya, bakit ang laki ng production ng Thailand tsaka ng Vietnam? Because subsidized yung pataba niya. Maayos yung irrigation system niya up to the communal level. Pagkatapos meron siyang post-harvest facilities. So mataas yung kanyang recovery doon sa palay. Wala tayo lahat yan sa Pilipinas. Tapos bibigyan mo pa ngayon ng pabor yung importer. Siyempre, yung importer, pag binigyan mo ng pabor, mamimili rin niya sa local Pag namili siya sa local dahil mura dito, bibili niya ngayon mura na lang. Yung sa local produce. Doon na nagkaayot-etot ang buhay ng magsasaka ng Bulacan. Totoo, Manong. At ang nakakasama dito kasi, Manong J, isa ito sa mga inasahan ng mga mamayang Pilipino kay Bongbong Marcos. Ito yung nakakagalit, ito yung nakakabwisit kasi
noong 2022, meron pa siya dito sa vlog niya. Inisa-isa pa niya yung supply chain ng agriculture. Correct. Na, ano ba ang hinati pa niya yan sa 6. Oh. Hinati pa niya sa 6 yan na kailangan meron tayong ganito, meron tayong research and development, meron tayong post-harvest facilities. Sa mga pangyayaring ngayong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.